Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa, 21. Ang mga pagpapamalas na ipinapakita ng mga huwad na leader kapag nagdudulot ng mga kaguluhan ang mga antikristo. Natapos na tayong magbahagi tungkol sa 13 responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Protektahan ang hinirang ng mga tao ng Diyos mula sa panggugulo, panlilihis, kontrol, at lubhang pamiminsala ng mga antikristo, at bigyan sila ng kakayahan na kilatisin ang mga antikristo at talikuran ang mga ito mula sa puso nila. Susunod, hihimayin at ilalantad natin ang mga pagpapamalas ng isang uri ng mga tao na hindi kayang tuparin ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Ang mga huwad na leader, sa pamamagitan ng paghahambing ng mga ito sa gawaing dapat na isakatuparan ng mga leader at manggagawa. Sa paggawa ng gawaing ito, maraming gampanin ang kailangang gawin ng mga leader at manggagawa na hinihinging magkaroon sila ng partikular na kakayahan na sila ay maging maingat, masinop, masigasig, responsable, mapagsaalang-alang sa pasanin ng Diyos, magkaroon ng mapagmahal na pusong nagpoprotekta sa hinirang ng mga tao ng Diyos at iba pa. Sa pagkakaroon lang ng mga katangiang ito nila matutupad ang mga responsibilidad at obligasyon nila. Gayunpaman, ganap na salungat dito ang mga huwad na leader. Wala sila ng mga katangiang ito sa pagkatao nila. Maaaring may taglay silang partikular na kakayahan, may abilidad na makaarok sa katotohanan at makilatis ang mga antikristo, o maaaring mas mahina ng kaunti ang kakayahan nila. Nagagawa nilang makilatis kahit papaano ang ilan sa halatang antikristo na gumagawa ng maraming masamang gawa kahit hindi nila ganap na makilatis ang kalikasang diwa ng mga antikristo, o maaaring napakahina ng kakayahan nila na hindi nila kayang makilatis o maunawaan ang mga pagkakaiba ng mga taong may diwa ng mga antikristo at ng mga taong may disposisyon ng mga antikristo. Ano't anuman, ipinapakita ng mga huwad na leader ang dalawang pagpapamalas na ito. Ang una ay na hindi sila gumagawa ng aktwal na gawain. Ang isa pa ay na gumagawa lang sila ng paimbabaw, pangkalahatang usaping gawain, habang ganap na hindi nila kayang lutasin ang mga tunay na problema o gumawa ng aktwal na gawain. Sa gawaing nauugnay sa 13 responsibilidad, nananatiling kitang-kita ang dalawang katangi-tanging pagpapamalas na ito ng mga huwad na leader. Susunod, magbabahaginan tayo kung ano ang mga partikular na pagpapamalas na mayroon sila. Una, hindi paglalantad at pangangasiwa sa mga antikristo dahil sa takot na mapasama ang loob ng mga ito. Kapag ginugulo, nililihis, kinokontrol, o lubhang pinipinsala ng mga antikristo ang hinirang ng mga tao ng Diyos, ang unang pagpapamalas ng mga huwad na leader ay ang kawalan ng aksyon. Ano ang ibig sabihin ng kawalan ng aksyon? Ang ibig sabihin nito ay hindi paggawa ng aktwal na gawain.
May mga dahilan sa likod ng hindi paggawa ng aktwal na gawain. Pangunahing dahil sa takot na makapagpasama ng loob ng mga tao at kawalan ng lakas ng loob na itaguyod ang mga prinsipyo. Pagkatapos maging leader, nagsisimula ang mga taong ito na ipagyabang ang kapangyarihan nila. Iniisip nila, may katayuan na ako ngayon at isa akong opisyal ng iglesia. Kailangan kong pamahalaan ang pagkain, pananamit, tirahan, at transportasyon ng mga kapatid. Kailangan kong kilatisin kung ang sinasabi ng mga kapatid ay naaayon sa katotohanan at tumutugon sa kagandahang asal ng mga banal. Kailangan kong makita kung sinsero ba sila sa Diyos, kung normal ba ang mga espiritual na buhay nila, kung nagdarasal ba sila sa umaga at gabi, kung normal ba ang mga karaniwang pagtitipon nila. Kailangan kong pamahalaan ang lahat ng ito. Nakatuon lang ang mga huwad na leader sa mga isyong ito. Sa usapin ng mga formalidad, tila tinutupad nila ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Pero kapag lumilitaw ang mahahalagang isyu ng prinsipyo, o kahit kapag lumilitaw ang mga antikristo, nagtatago sa dilim ang mga huwad na leader nang hindi umiimik, kung saan nananatili silang tahimik at nagpapanggap na walang alam at walang napapansing anumang bagay. Anumang mga panlilin lang ang ipinapakalat ng mga antikristo, nagpapanggap silang hindi ito naririnig. Kapag ang mga antikristo ay nanggugulo, nanlilihis, at kumokontrol sa hinirang ng mga tao ng Diyos, nagpapanggap din silang walang alam na parang naglalaho ang lahat ng impormasyong ito pagdating sa kanila. Nagpapanggap silang hindi nila makilatis ang mga antikristo na nakikilatis kahit ng mga ordinaryong kapatid. Sinasabi nila, hindi ko sila makilatis. Paano kung maling tao ang mapatalsik ko? Paano kung mali ang pagkilatis ko sa mga kapatid? Bukod dito, kailangan pa rin ng sambahayan ng Diyos ng mga taong magbibigay ng serbisyo. Ginagamit nila ang lahat ng uri ng palusot para umiwas sa mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Iniiwasan nila ang pangangasiwa sa mga antikristo at hindi nila pinoprotektahan ang mga kapatid mula sa pamiminsala ng mga antikristo. Sinasabi pa ng ilang huwad na leader, kung palagi kong ilalantad ang mga antikristo, paano kung udyukan nila ang mga kapatid na batikusin ako? Kapag nagkagayon, wala nang buboto sa akin sa susunod na halalan at hindi na ako magiging leader. Hindi kasing lakas ng sa kanila ang impluwensya ko. Para maprotektahan ang kanilang katayuan at personal na kaligtasan, hinding-hindi tinutupad ng mga huwad na leader ang responsibilidad nila na protektahan ang hinirang ng mga tao ng Diyos, ni hindi nila pinipigilan sa abot ng makakaya nila ang pamiminsala ng mga antikristo sa mga kapatid. Kumikilos sila kapwa bilang mapagpalugod ng tao at bilang isang pagong na nagtatago sa talukab nito, habang kasabay nito, nagiging makasarili at kasuklam-suklam sila. Hindi nila pinoprotektahan ang mga kapatid, pero masinsin nilang pinag-iisipan kung paano po protektahan ang sarili nila. Pagdating sa pangangasiwa sa mga antikristo o pagpupungos at paglalantad sa kanila para magkamit ng pagkilatis ang mga kapatid, takot na takot sila. Nag-aalalang mawawala ang katayuan nila at nararamdaman nilang nakakasama sa kanila ang paggawa niyon.
Ganap nilang binabaliwala ang mga interes ng hinirang na mga tao ng Diyos. Isinasaalang-alang lang ang sarili nilang mga interes, reputasyon, personal na kaligtasan, at ang kaligtasan ng pamilya nila. Natatakot silang kapag napasama nila ang loob ng mga antikristo nang hindi nila sinasadya. Maaaring maging mapanlaban na walang awa ang mga antikristo at gantihan sila. Sa aktwal, may kaunting kakayahan ang ganitong uri ng huwad na leader. Dahil sa kanyang kakayahan at kabatiran, alam na alam niya kung sino ang mga antikristo. Pero ang problema ay ang takot niyang mapasama ang loob ng mga antikristo. Dahil nakikita niya ang malupit na disposisyon ng mga antikristo, hindi siya nangangahas na mapasama ang loob ng mga ito. Gayunpaman, para protektahan ang sarili niya, hindi siya nag-aalinlangang isakripisyo ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at ng hinirang na mga tao ng Diyos. Wala siyang pakialam habang pinapanood niyang inihahain ang mga kapatid sa mga antikristo. Tinutulutan ang mga antikristo na ilihis, kontrolin, at lubhang pinsalain ang mga kapatid ayon sa gusto ng mga antikristo. Kapag walang nakakakita, paminsan-minsan lang na sinasabi ng mga huwad na leader sa ilang taong totoo at may mabuting pagkatao na hindi banta sa kanila. Antikristo ang taong iyon. Nililihis niya ang iba. Hindi siya isang mabuting tao. Gayunpaman, sa harap ng lahat ng kapatid at sa harap ng mga antikristo, hindi sila kailanman nangahas na magsabi ng kahit isang hindi sa mga antikristo. Hindi sila kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ilantad ang anumang masamang gawa o ang diwa ng mga antikristo. Kahit sa mga pagtitipon, kapag minomonopolisa ng mga antikristo ang talakayan at nagsasalita ang mga ito sa loob ng 1 o 2 oras, hindi sila nangangahas na umimik. Kapag hinampas ng mga antikristo ang lamesa at tiningnan ng masama ang mga tao, ni hindi rin sila nangangahas na huminga ng masyadong malakas. Sa loob ng saklaw ng gawain nila, iyong mga may mababang tayog, iyong mga may duwag na pagkatao, at iyong mga gustong maghangad sa katotohanan pero hindi pa nagkakamit ng pagkilatis, ay nababagabag dahil walang leader o manggagawang kayang kumilos para ilantad at kilatisin ang masasamang gawa ng mga antikristo. Wala silang magawa kundi panoorin ang mga antikristo na kumilos na parang tirano sa iglesia, kumikilos ng sutil at walang pakundangan at ginugulo ang buhay iglesia nang walang anumang paraan para kontrahin ang mga ito. Samantala, ang mga huwad na leader ay hindi gumagawa ng anumang aktwal na gawain at hindi nilulutas ang mga tunay na problema para sa hinirang ng mga tao ng Diyos. Kapag nagkakaproblema ang mga kapatid, bukod sa nabibigo ang mga huwad na leader na ilantad at limitahan ang masasamang gawa ng mga antikristo, ni hindi rin sila nangangahas na magsalita ng kahit isang salita ng pagiging patas. Kahit pa may maramdaman ang konsensya nila at usigin sila nito ng kaunti at lumuluha sila ng bahagya habang nananalangin sa Diyos sa pribado. Kinabukasan sa pagtitipon, kapag nakita nilang muling nagsasabi ng mga iresponsableng komento ang mga antikristo tungkol sa gawain ng sambahayan ng Diyos at basta-basta itong hinuhusgahan ng mga antikristo, hinuhusgahan pa nga ng hindi direkta ang Diyos at nagpapakalat ng mga kuro-kuro tungkol sa Diyos, wala silang ginagawa tungkol dito kahit alam nilang mali ito.
Kahit pa makita nilang naglulustay ng mga handog ang mga antikristo, mapagsawalang bahala ang saloobin nila rito. Hinding-hindi nila inilalantad o nililimitahan ang mga antikristo. Pero wala man lang silang nararamdamang kahit kaunting panunumbat sa puso nila. Napaka-irresponsable nito. Ang sino mang may kaunting pakiramdam ng konsensya, kahit na maramdaman nilang masyadong mahina ang sarili nilang kapangyarihan, ay dapat makipagkaisa sa mga kapatid na may kaunting tayog at pagkilatis para makipagbahaginan tungkol sa usaping ito at talakayin kung paano papangasiwaan ang mga antikristo. Pero walang gayong determinasyon at lakas ng loob ang mga huwad na leader, at higit pa rito, wala silang gayong pagpapahalaga sa responsibilidad. Sinasabi pa nila sa mga kapatid, masyadong malupit ang mga antikristo. Kung mapapasama natin ang loob nila, isusumbong nila tayo sa gobyerno at hindi na tayo makakapanampalataya sa Diyos. Alam ng mga antikristo ang mga lugar ng pagtitipon ng iglesia, kaya hindi natin sila pwedeng galitin. Ganap na ito ang pangit na asal ng pagpapasakop at pagsuko sa mga antikristo, ng pagkikipagkompromiso kay Satanas at pagmamakaawa rito. Bukod sa pagprotekta sa sarili nila, hindi gumagawa ang mga huwad na leader ng anumang gawaing dapat ginagawa ng mga leader at manggagawa, tulad ng pagprotekta sa hinirang ng mga tao ng Diyos at pagtulong sa kanila na magkamit ng pagkilatis sa mga antikristo. At wala talaga silang tinutupad na anumang responsibilidad, pero palagi nilang gusto na ihalal sila ng mga kapatid bilang leader. Kapag nakatapos na sila ng isang termino, gusto nilang mahalal uli sa susunod. Hindi ba't kawalan ito ng kahihiyan at hindi na matutubos? Karapat-dapat ba ang gayong mga tao na maging leader? Hindi. Ipinagkakatiwala sa iyo ng sambahayan ng Diyos ang kawan. Pero kapag dumarating ang mababangis na hayop, sa kritikal na sandali, iniingatan mo lang ang sarili mo at inihahain mo ang kawan sa mababangis na hayop. Umaakto kang parang isang takot na pagong, naghahanap ng masisilungan ng isang ligtas na lugar para doon ka makapagtago. At bilang resulta, napapahamak ang kawan. Ang ilang tupa ay kinakagat hanggang sa mamatay at ang ilan ay naliligaw. Ipagpalagay ng nakikita ng isang leader ang mga antikristo na walang habas na ginugulo ang gawain ng iglesia at nililihis at kinokontrol ang hinirang ng mga tao ng Diyos. Pero mapagsawalang bahala lang ang saloobin niya para protektahan ang sarili niyang reputasyon, katayuan, at kabuhayan, at para matiyak ang sarili niyang kaligtasan. Bilang resulta, karamihan sa hinirang ng mga tao ng Diyos ay nalilihis, nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa at nagiging negatibo at mahina. Ang ilan pa nga ay nahuhulog sa impluwensya ng mga antikristo, at ang iba naman ay ayaw nang gawin ang mga tungkulin nila. At gayunpaman, walang nararamdaman ang leader na ito kapag nakikita niya ang mga kaguluhang dulot ng mga antikristo. Walang nararamdamang pang-uusig ang konsensya niya. May anumang pagkatao ba ang ganitong uri ng leader o manggagawa? Para matamo ang sarili niyang layong manatiling ligtas, hindi siya nag-aalinlangang ihain ang hinirang ng mga tao ng Diyos sa mga antikristo
at hayaan ang mga antikristo na ilihis, lubhang pinsalain at wasakin ang mga ito. Anong uri ng leader ito? Isang huwad na lider. Hindi ba't isa itong kasabwat ni Satanas? Nasa kaninong panig ba talaga siya? Bagamat inilalarawan siya bilang isang huwad na leader, maaaring mas malubha pa ang diwa ng isyong ito kaysa sa pagiging isang huwad na leader. May kalikasan ito ng pagkakanulo sa mga kapatid, tulad lang ng mga taong iyon na inaresto at pinahirapan at naging mga Hudas. Inihahain ang mga kapatid sa malaking pulang dragon para lubhang mapinsala. Kaya, ano ang kalikasan ng isang huwad na leader na inihahain ang hinirang ng mga tao ng Diyos sa mga antikristo? Hindi ba't ubod ng sama ang gayong mga huwad na leader? Kung ihahambing sa mga antikristo, sa panlabas, ang mga huwad na leader na ito ay tila walang intensyong labanan ang katotohanan. Tila kaya nilang makipagbahaginan tungkol sa ilang katotohanan, tila mayroon silang kaunting abilidad na makaarok at isagawa ang kaunting katotohanan, at ang ilan sa kanila ay kaya pa ngang magtiis ng paghihirap at magbayad ng halaga. Pero kapag ipinagkakatiwala sa kanila ng sambahayan ng Diyos ang kawan ng Diyos, at kapag lumilitaw ang masasamang tao at mga demonyo, hindi nila ginagamit ang sarili nilang buhay para gawin ang lahat ng makakaya nila para protektahan ang hinirang ng mga tao ng Diyos. Sa halip, ginagawa nila ang lahat ng magagawa nila para protektahan ang sarili nila. Itinutulak palabas ang mga kapatid para maging pananggalang para maprotektahan ang sarili nilang kaligtasan at mga interes. Sobrang kasuklam-suklam at makasarili ang mga taong ito. Sa panlabas, tila walang malaking isyu sa pagkatao nila. May pagmamahal sila para sa mga tao. Kaya nilang tumulong sa iba. Handa silang magbayad ng halaga at kaya nilang tiisin ang anumang hirap habang ginagawa ang mga tungkulin nila. Gayunpaman, kapag lumilitaw ang mga antikristo, may ginagawa sila na hindi inaasahan at hindi maarok. Gaano man nililihis ng mga antikristo ang hinirang ng mga tao ng Diyos o ginugulo ang buhay iglesia, wala silang ginagawa. At gaano man karaming tao ang inaatake, ibinubukod o pinipinsala ng mga antikristo, hindi nila ito pinapansin. Sa paggawa niyon, ganap nilang inihahain ang hinirang ng mga tao ng Diyos sa kontrol ng mga antikristo. Tinutulutan ang mga antikristo na ilihis at lubhang pinsalain ang hinirang ng mga tao ng Diyos ayon sa gusto ng mga ito, habang ang mga leader na ito mismo ay walang kahit anong ginagawang gawain. Kapag naalis na ang mga antikristo at nalutas na ang problema, saka lumalabas ang mga leader na ito para makipagbahaginan tungkol sa kanilang pagkakilala sa sarili, kung paano sila naging mahina, duwag, takot, makasarili, at mapanlinlang, at na hindi sila naging tapat. Hindi nila pinrotektahan ng maayos ang hinirang ng mga tao ng Diyos, at binigo nila ang Diyos at ang mga kapatid. Tila labis silang nagsisisi. Tila itinuwid na nila ang sarili nila at kaya na nilang magbago. Gayunpaman, kapag muling lumilitaw ang mga antikristo, itutulak nila ang mga kapatid papunta sa mga antikristo
gaya ng ginawa nila dati, at naghahanap sila ng ligtas na lugar para doon sila magtago. Bagamat hindi sila mismo nailihis o napinsala ng mga Antikristo, naging pabaya sila sa mga responsibilidad nila at ipinagkanulo nila ang atas ng Diyos. At ganap nang nalantad ang saloobin nila sa tungkulin nila, ang saloobin nila sa hinirang ng mga tao ng Diyos at ang tunay nilang pagkatao. Sa tuwing lumilitaw ang mga Antikristo, hindi nila pinipiling pumanig sa Diyos at labanan ang mga Antikristo hanggang sa wakas. At hindi nila sinasabi ang kahit kaunti ng dapat na sabihin o ginagawa ang kahit kaunting gawain na dapat gawin para protektahan ang hinirang ng mga tao ng Diyos at para mapayapa ang konsensya nila, at lalong hindi nila tinutupad ang mga responsibilidad ng mga leader para matugunan ang mga layunin ng Diyos. Ang lahat ng pagpili at kilos ng mga huwad na leader na ito ay ganap na para sa pangangalaga sa sarili nilang katayuan mula sa kapahamakan. Wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ng hinirang na mga tao ng Diyos. Para sa kanila, ayos lang ang lahat basta't hindi napipinsala ang sarili nilang reputasyon, mga interes at katayuan. Kung sino ang naglalantad sa mga Antikristo, kung sino ang nagpapatalsik sa mga Antikristo, kung paano dapat pangasiwaan ang mga Antikristo, para bang walang kinalaman sa kanila ang mga usaping ito. Wala silang pakialam at hindi sila nakikialam. Kapag ginugulo ng mga Antikristo ang buhay iglesia, kapag pinipinsala ng mga ito ang hinirang ng mga tao ng Diyos, at idinidiin at pinapahirapan ang mga naghahangad sa katotohanan, binabaliwala nila ito. Walang halaga sa kanila ang mga bagay ni ito. Ayos lang itong lahat para sa kanila hanggat hindi nanganganib ang katayuan nila. Ano ang tingin mo sa mga uri ng taong ito? Sa karaniwan, tila hindi naman masama ang pagkatao nila at tila kaya nilang gumawa ng ilang gawain. Kapag nahaharap sila sa pagpupungos, tila kilala nila ang sarili nila at medyo nagsisisi ang puso nila. Gayunpaman, kapag nahaharap sila sa mga Antikristong nanggugulo sa iglesia, ganap silang nawawala sa katwiran, wala silang pagpapahalaga sa katarungan, at wala sila kahit ang lakas ng loob na labanan ang mga Antikristo. Kapag nakikita nila ang mga dyablo at mga satanas, nakikipagkompromiso sila. Kapag nakikita nila ang masasamang tao na nagdudulot ng mga kaguluhan, iniiwasan nila ang mga ito. Batay sa saloobin nila sa masasamang tao at mga Antikristo, anong landas ba ang sinusunod nila? Hindi ba't lubos nitong inilalarawan ang isyu nila? Sa panlabas, maaaring tila hindi mukhang Antikristo ang ganitong uri ng tao. Pero ang saloobing ipinapakita nila sa mga kilos at ugali ng masasamang tao at mga Antikristo ay ang mismong disposisyon ng mga Antikristo at kahindik-hindik ang kalikasan nito. Masasabing ito ang kalikasan ng pagsuko sa mga responsibilidad nila at pagkakanulo sa hinirang ng mga tao ng Diyos. Hindi ba't napakalubha ng kalikasang ito? Nagpapakita ba sila ng anumang katapatan sa gawain ng iglesia at sa atas ng Diyos? Mayroon ba silang kahit katiting na saloobin ng responsibilidad? Kahit kailan sila pagkatiwalaan ng isang atas o gampanin, ang prinsipyo nila
ay maiwasang mapasama ang loob ng mga tao at protektahan ang sarili nila. Ito ang pinakamataas nilang pamantayan sa pag-asal at ito ang prinsipyo nila sa paggawa ng mga bagay at hindi ito kailanman magbabago. Isantabi muna natin ngayon ang tanong kung maliligtas ba ang gayong mga tao. Kung batay lang sa usapin ng gawain ng pangangasiwa sa mga antikristo, karapat-dapat ba ang mga huwad na leader na ito sa pagtanggap sa atas ng Diyos? Karapat-dapat ba silang maging mga leader at manggagawa? Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na maging mga leader at manggagawa. Ito ay dahil wala silang konsensya at katwiran at hindi sila karapat-dapat sa pag-ako ng gawain ng pamumuno ng iglesia. Hindi nila pinipigilan sa abot ng kanilang makakaya ang mga antikristo na pinsalain ang hinirang ng mga tao ng Diyos at hindi rin nila ginagawa ang pinakamakakaya nila para tuparin ang responsibilidad na ito o gawin ang gawaing ito ng maayos para protektahan ang hinirang ng mga tao ng Diyos. Hindi dahil sa mahina ang kakayahan nila at hindi nila ito kayang gawin, bagkus ay sadyang hindi nila ito ginagawa. Sa makatwid, kung titingnan ito mula sa perspektibang ito, ang mga taong takot na mapasama ang loob ng iba ay ganap na hindi karapat-dapat na maging mga leader o manggagawa. Hindi ba't marami-rami ang ganitong leader at manggagawa? Kapag walang nangyayari, mas masigasig silang kumilos kaysa sa sinuman. Napakaabala nila na hindi na sila makapagsuklay o makapaghilamos. Tila naaabot na nila ang isang napaka-espiritual na antas. Pero kapag lumilitaw ang mga antikristo, naglalaho sila. Naghahanap sila ng kung ano-anong palusot para makaiwas. At sadyang hindi nila pinapangasiwaan ang mga antikristo. Ano ang kalikasan ng pag-uugaling ito? Ito ay kawalan ng katapatan sa pagganap ng tungkulin nila at pagiging hindi mapagkakatiwalaan. Sa mahahalagang sandali, nagagawa pa nga nilang ipagkanulo ang Diyos at pumanig kay Satanas. Nagbubulag-bulagan sila habang nagugulo at napipinsala ng masasamang tao at mga antikristo ang gawain ng iglesia. Ni hindi sila kasing kapaki-pakinabang ng isang asong bantay. Isa itong uri ng huwad na leader. Ikalawa, kawalan ng kakayahang kilatisin ang mga antikristo. May isa pang uri ng huwad na leader. Kapag lumilitaw ang mga antikristo, hindi nila makilatis kung ano ang disposisyon at diwa ng mga ito. Kung ano ang ipinapamalas at ibinubunyag ng mga ito. Ang mga uri ng kaguluhang idinudulot ng mga ito sa mga kapatid, kung aling mga pahayag, kaisipan, pananaw, at pag-uugali ang pwedeng makalihis at makagulo sa mga kapatid. Ang mga paraang ginagamit ng mga antikristo para kontrolin ang mga tao. Sa anong mga kalagayan pwedeng malihis, makontrol, at lubhang mapinsala ng mga antikristo ang mga kapatid. At iba pa, hindi kayang kilatisin ng mga huwad na leader ang lahat ng isyong ito. Nililihis ng mga antikristo ang mga kapatid. Sila at ang mga nalihis na kapatid ay humihiwalay sa iglesia para magdaos ng sarili nilang mga pagtitipon at magbuo ng mga nagsasariling kaharian. Hindi nila tinatanggap ang pamumuno ng sambahayan ng Diyos. Hindi tinatanggap ang mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos.
at hindi nagpapasakop sa anumang pagsasaayos o patnubay mula sa sambahayan ng Diyos, lalong hindi nagpapasakop sa anumang hinihingi ng Diyos sa mga tao. Pero ang lahat ng gayong kilos ng mga antikristo para ilihis ang hinirang ng mga tao ng Diyos ay hindi itinuturing ng mga huwad na leader bilang mga problema. Hindi nila makita kung ano ang mali sa mga sitwasyong ito. Lalong hindi nila makita kung paanong ang mga salita, kilos, kaisipan at pananaw ng mga antikristo ay nanggugulo, nanlilihis at nakakapinsala sa mga tao. Hindi nila makita ang mga negatibong epektong ito at hindi nila alam kung paano kilatisin ang mga ito. Ang ilang ordinaryong kapatid, dahil marami na silang nakita at narinig, ay maaaring may kaunting pagkilatis, pangunawa at kamalayan, pero hindi makilala ng mga huwad na leader ang mga bagay na ito. Kahit natukuyin ng isang tao na si ganito at ganyan ay gumagawa ng ilang bagay para ilihis ang mga tao at bumubuo ng mga paksyon kapag walang nakakakita, humahadlang pa rin ang mga huwad na leader. Sinasabi nila, "Hindi natin pwedeng ipalaganap ang mga pahayag na ito. Huwag kang magdulot ng mga kaguluhan. Maganda ang ugnayan nila. Ano ang mali kung nagbabahaginan sila ng magkakasama? Kailangan nating bigyan ng kalayaan ang mga tao." Hindi pa rin nila ito makilala. Kung hindi nila makilala ang mga bagay-bagay, pwede silang magmasid at maghanap at makipagbahaginan sa mga kapatid na nakakaunawa sa katotohanan at may kaunting pagkilatis. Subalit, labis na mapagmagaling ang mga huwad na leader. Kapag pinapaalalahanan sila ng mga kapatid, hindi nila ito tinatanggap. Iniisip nila, "Ikaw ba ang leader o ako? Dahil ako ang piniling maging leader, tiyak na mas nauunawaan ko ang katotohanan kaysa sa ordinaryong tao. Kung hindi, bakit ako ang pinili sa halip na ang iba? Patunay ito na mas magaling ako kaysa sa inyong lahat. Mas matanda o mas bata man ako kaysa sa inyo, tiyak na mas mahusay ang kakayahan ko kaysa sa inyo. Kapag lumitaw ang isang antikristo, ako dapat ang unang makatukoy sa kanya. Kung mauuna kayo sa pagtukoy sa kanya, hindi ako sasang-ayon sa pagsusuri ninyo. Maghihintay tayo hanggang sa ako ang tumukoy sa kanya bago tayo gumawa ng anumang bagay." Dahil dito, ang antikristo ay nagkakalat ng maraming maling paniniwala at panlilinlang sa mga kapatid. Hayagang nilalabanan ang mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos at hayagang nagpoprotesta at kumukontra sa iglesia, sa sambahayan ng Diyos at sa mga pagsasaayos ng gawain mula sa ang itaas. Hayagan pang ang hinihikayat ng antikristo ang mga kapatid na sumama sa kanila sa mga eksklusibong pagtitipon kung saan nakikinig lang ang mga dumadalo sa pangangaral ng antikristo at tinatanggap nila ang pamumuno nito. Kahit na iyong mga may pinakamahinang kakayahan sa iglesia ay kayang makita na isang antikristo ang taong ito. Sa gayong sitwasyon lang inaamin ng mga huwad na leader, "Naku, isa siyang antikristo. Paanong ngayon ko lang ito napagtanto?" Hindi, napagtanto ko na ito dati. Pero hindi ako nagsalita dahil natatakot akong mababa ang tayog ng mga kapatid at wala silang pagkilatis. Nag-iimbento pa sila ng malaking kasinungalingan para sa sarili nila.
Malinaw na ito ay dahil sila mismo ay manhid. Mapurol ang utak, may mahinang kakayahan, at hindi kayang kilatisin ang Antikristo. Kaya hinahayaan nilang magdusa ng labis na pamiminsala ang mga kapatid mula rito. Sa halip na makonsensya, sinisisi nila ang mga kapatid sa pagsasalita ng walang katuturan, pagpapakalat ng mga walang batayang tsismis, maling pagkaunawa sa mga tao, at iba pa. Anong uri ng leader ito? Hindi ba't labis na magulo ang isip nila? Ang gayong leader ay talagang walang kakayahang pasanin ang gawain ng iglesia. Sa panlabas, madalas silang kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos, nagdarasal, dumadalo sa mga pagtitipon, nagkikinig sa mga sermon, nagsusulat ng mga espiritual na tala, at nagsusulat ng mga artikulo ng patotoo. Tila nagsisikap sila ng husto, pero kapag lumilitaw ang mga problema, hindi nila malutas ang mga ito. Hindi mahanap ang katotohanan ng ayon sa mga salita ng Diyos. At tiyak na hindi nila makilatis ang mga Antikristo batay sa mga salita ng Diyos. Ang mga huwad na leader ay karaniwang nakakapangaral sa loob ng 1 o 2 oras. At kapag nagbabahagi tungkol sa mga salita ng Diyos at sa mga sarili nilang karanasan, kaya nilang magsalita ng walang katapusan. Pero kapag ang mga Antikristo ay nagkakalat ng mga maling paniniwala at panlilinlang, nililihis ang mga kapatid, at ginugulo ang gawain ng iglesia, wala silang masabi at wala man lang silang ginagawang gawain. Hindi lang sila nabibigong ipatupad ang anumang hakbang sa pag-iwas o akayin ang mga kapatid sa pagkilatis sa mga maling paniniwala at panlilinlang ng mga Antikristo. Bagkus, kahit nakikita nila ang mga pagkagambala at kaguluhang dulot ng mga Antikristo, hindi nila inilalantad o hinihimay ang mga ito, ni hindi nila pinupungusan ang mga Antikristo. Wala silang ginagawang anumang gawain. Ano ang problema sa gayong mga tao? Masyadong mahina ang kakayahan nila. Kahit mahina ang kakayahan nila, ipinagyayabang pa rin nila na sila ay mga espiritual na tao, mabubuting leader, at mga taong naghahangad sa katotohanan at nagmamahal sa mga salita ng Diyos. At walang kahihiyan nilang sinasabing tinalikuran nila ang mga kasiyahan ng pamilya at laman para tuparin ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Sa realidad, sila ay totoong mga huwad na leader na iresponsable, walang konsensya at katwiran, at labis-labis na manhid at mapurol ang utak. Sila ay tunay na mga mapagpaimbabaw na Pariseyo. Ang alam lang nila ay mangaral ng mga doktrina at sumigaw ng mga slogan. Kapag tinatanong sila ng mga tao, kaya nilang magpaulan ng mga teorya para ilihis ang mga ito. Pero ang totoo, hindi talaga nila maipaliwanag ng malinaw ang mga katotohanang prinsipyo. Gayunpaman, iniisip nilang mayroon silang abilidad na makaarok at may pagkaunawa sa katotohanan. Sa puso nila, malinaw sa kanila na kapag naghahanap ng mga solusyon sa mga problema ang mga tao mula sa kanila, hindi sila nakapagbibigay ng mga sagot na naaayon sa katotohanan, pero nagpapanggap pa rin silang mabubuting leader at mga espiritual na tao. Hindi ba't medyo walang kahihiyan ito? Karamihan ng huwad na leader
ay may karaniwang katangian at karaniwang problema, kawalan ng kahihiyan. Inaakala nila na nagiging espiritual na tao sila kapag may katayuan at titulo sila bilang leader at kapag nagagawa nilang magsalita tungkol sa mga espiritual na teorya. Dahil mas marami silang oras na ginugugol sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, pakikinig sa mga sermon, at panonood ng mga video mula sa sambahayan ng Diyos. At dahil mas nakikipagbahaginan sila sa iba tungkol sa mga salita ng Diyos, naniniwala silang kaya nilang gawin ang gawain ng mga leader at manggagawa at tuparin ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Pero sa katunayan, kapag lumilitaw ang malaking issue ng walang habas na panlilihis at panggugulo ng mga antikristo sa hinirang ng mga tao ng Diyos, nanonood lang sila at wala silang magawa at hindi nila alam kung aling mga bahagi ng mga salita ng Diyos ang gagamitin para iugnay at himayin ang mga antikristo, para magkaroon ng pagkilatis ang mga kapatid, tanggihan ang mga antikristo mula sa puso ng mga ito, at maiwasang malihis at makontrol ng mga antikristo. Bagamat nangangamba sila minsan sa loob-loob nila, iniisip pa rin nila na matagal na silang nananampalataya sa Diyos at nakapakinig na sila ng maraming sermon at nauunawaan nila ang katotohanan ng higit kaysa sa karaniwang tao at kaya nilang magsalita ng mahusay. Madalas silang nagyayabang, "Espiritual ako, kaya kong mangaral." Bagamat hindi ko kayang lutasin ang problema ng panlilihis at panggugulo ng mga antikristo sa hinirang ng mga tao ng Diyos, at hindi ko kayang iugnay ang mga salita ng Diyos sa mga antikristo at makilati sila. Nagawa ko na ang gawaing dapat kong gawin at nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Basta't nakakaunawa ang mga kapatid, ayos na iyon. Tungkol naman sa kung ano ang pinakahuling resulta, kung naprotektahan ba ang hinirang ng mga tao ng Diyos, hindi ito malinaw sa puso nila. Iniisip din nilang mautak sila at nagpapanggap na lumulutas sila ng mga problema. Pero sa huli, puro salita at doktrina lang ang sinasabi nila nang hindi aktwal na nilulutas ang mga issue. Hindi nila kayang makipagbahaginan tungkol sa katotohanan para ilantad at himayin ang mga antikristo. Sa halip, naglilitanya lang sila ng mga salita at doktrina para pangatwiranan at ipagtanggol ang sarili nila. Nagsasalita sa loob ng 1 o 2 oras at lubos na nililito ang mga tao na maging ang mga bagay na dating nauunawaan ng mga tao ay nagiging malabo. Nabibigo silang sagipin ang mga kapatid mula sa panlilihis ng mga antikristo at nabibigo rin silang bigyang kakayahan ang mga kapatid na makilatis ang mga antikristo at tanggihan ang mga ito mula sa puso nila. Hindi nila kailanman nakamit ang resulta ng pagprotekta sa mga kapatid. Kahit na nakikita nila ang ganitong kahihinatnan, inaangkin pa rin nila ang pagkakakilanlan bilang leader at hindi sila nagpapakumbaba para hanapin ang katotohanan kasama ng iba. O hindi nila iniuulat ang problema paitaas para maghanap ng mga solusyon. Hindi ba't walang hiya ang gayong mga tao? Wala kang kwenta, pero nagpapanggap ka pa rin. Bakit ka nagpapanggap? Dahil hindi mo naman kayang maging leader, bumaba ka na sa pwesto at magpanggap ka na lang sa ibang lugar. Hindi mo dapat pinsalain ang hinirang ng mga tao ng Diyos. Habang nagpapanggap ka,
Sinasamantala ng mga antikristo ang pagkakataon para gumawa ng napakaraming masamang bagay na gumugulo at kumokontrol sa mga tao. Nililihis at pinipinsala ang marami. Sino ang mananagot dito? Hahanapin ng sambahayan ng Diyos kung sino ang may pananagutan. Hindi gumagawa ng anumang tunay na gawain ang ilang leader at manggagawa kapag nangangasiwa sa mga insidente ng mga antikristo at hindi rin nila makilatis ang mga antikristo. Habang nililihis at kinokontrol ng mga antikristo ang mga kapatid, hindi nila kailanman tunay na inilalantad ang masasamang gawa at diwa ng mga antikristo, ni hindi nila maipaliwanag ng malinaw ang mga ito. Kalaunan, ang ilang hinirang na tao ng Diyos na may pagkilatis ang naglalantad at nagpapatalsik sa mga antikristo at nararamdaman ng mga huwad na leader na sarili nila itong tagumpay. Pagkatapos mapatalsik ang mga antikristo, gumagawa sila ng buod at nagsasalita ng ilang doktrina. Tingnan ninyo, kapag nagsasalita at kumikilos ang mga antikristo, nagiging hindi normal ang buhay iglesia, nagugulo ang mga tao, at nagdurusa ng mga kawalan ang buhay nila. Para maiwasan ang pamiminsala ng mga antikristo, dapat nating makilatis ang mga kilos, salita, pagkatao, diwa, at iba pa ng mga antikristo. Dapat nating maunawaan ang lahat ng bagay na ito. Pinapahintulutan ng Diyos ang paglitaw ng mga antikristo sa iglesia. Hinahayaan silang gumawa ng mga bagay at ilantad ang sarili nilang kapangitan na nagbubunyag sa mga antikristo para masangkapan natin ang sarili natin ng katotohanan, para lumago tayo sa pagkilatis at mapalago ang tayog natin sa lalong madaling panahon. Naririto ang mga layunin ng Diyos. Ngayon ay nakilatis na natin ang mga antikristo at hindi na nila tayo napipigilan. Lahat ay nagagawang tanggihan sila. Isa itong bagay na dapat ipagdiwang. Sa huli, ginagaya ng mga huwad na leader ang tono ng isang opisyal at nagbibigay ng kanilang buod. Nagsasalita sila na para bang marami silang ginawang tunay na gawain, na nagbayad sila ng malaking halaga at gumanap ng mahalagang papel sa pagpapatalsik sa mga antikristo. Hindi ba't medyo kawalan ito ng kahihiyan? Malinaw na mula simula hanggang wakas, hindi nila makilatis kung ano ang isang antikristo. Hindi nila nauunawaan kung paano nililihis ng mga antikristo ang mga tao, kung ano ang ginagawa ng mga antikristo sa hinirang na mga tao ng Diyos, o kung ano ang disposisyong diwa ng mga antikristo. Pero nagpapanggap silang marami silang ginawang gawain. Malinaw na ang mga kapatid ang kumilatis sa mga antikristo at nagpatalsik sa mga ito mula sa iglesia. Malinaw na hindi gumampan ang mga huwad na leader ng papel bilang mga leader at manggagawa, o hindi nila tinupad ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa, pero gumagawa pa rin sila ng pagbubuod at inaangkin nila ang tagumpay na para bang matagal na nilang pinagplanuhan ang lahat at ngayon ay sinasabi na nila sa mga kapatid na nagbunga ng mga resulta ang mga kilos nila at isa itong malaking tagumpay. Hindi ba't wala itong kahihiyan? Bakit ka nagsasalita na parang isang opisyal? Wala kang ginagawang tunay na gawain, pero nagsasalita kang parang isang opisyal. Isa ka bang opisyal ng malaking pulang dragon?
Hindi ba't mga Pariseyo ang gayong mga tao? Ang alam lang nila ay sumigaw ng mga slogan at mangaral ng mga doktrina. Kapag may mga nangyayari, bukod sa nabibigo silang tratuhin ng tama ang mga ito, wala rin silang landas ng pagsasagawa. Naglilitanya lang sila ng mga walang katuturan at bulag na naglalapat ng mga regulasyon. Hindi nila pangunahing nalulutas ang anumang problema. Kapag lumipas na ang mga bagay, umaakto sila na parang walang nangyari. Nagpapanggap sila bilang mabubuting tao at inaangkin nila ang tagumpay ng may labis na walang kahihiyan. Ang mga taong ito ay mga tipikal na mga Pariseyo. Kaya lang nilang mangaral ng mga doktrina, sumigaw ng mga slogan, gumugol ng kaunting pagsisikap, at magtiis ng kaunting paghihirap, at hindi nila kayang gumawa ng anumang tunay na gawain. Pero nagpapanggap pa rin sila bilang mga espiritual na tao. Mga Pariseyo sila. Gayon ang diwa ng ganitong uri ng huwad na leader. Kaya nilang mangaral ng maraming doktrina sa harap ng lahat. Kaya bakit hindi nila kayang ilantad at pangasiwaan ang mga antikristo? Kaya nilang mangaral sa loob ng maraming oras ng tuloy-tuloy at mahusay silang magsalita. Kaya bakit kapag nahaharap sa mga aktwal na problema, lalo na kapag nahaharap sa masasamang gawa ng mga antikristo, hindi nila mapangasiwaan ang mga ito na hindi sila makapagsalita? Ano ba ang dahilan nito? Ito ay dahil sobrang mahina ang kakayahan nila. Gaano kahina? Wala silang espiritual na pangunawa. Edukado sila at matalino. Labis na matalas ang isip sa pangangasiwa sa mga panlabas na usapin. At may kaunting pagkaunawa sa batas. Gayunpaman, pagdating sa mga usapin ng pananampalataya sa Diyos, mga espiritual na usapin, at iba't ibang mahalagang issue, hindi nila kayang makilatis at maunawaan ng malinaw ang anumang bagay, ni hindi sila makahanap ng mga katotohanang prinsipyo. Kapag walang mga issue, nakaupo sila na kasing kalmado ng isang mangingisdang naghihintay ng huli. Pero kapag may lumilitaw na mga issue, umaasal silang parang mga katawa-tawang payaso, para silang mga langgam sa mainit na kawali, nagbubunyag ng kahabag-habag na anyo. Minsan ay umaakto sila ng napakaseryoso at taimtim. Kapag hindi sila taimtim, tila normal sila. Pero kapag naging taimtim sila, natatawa ang mga tao. Ito ay dahil kapag taimtim sila, wala silang sinasabi kundi puro mapandin lang na bagay at salita na walang espiritual na pangunawa, na pawang komento ng isang hindi eksperto. Pero pinapanatili nila ang isang taimtim na mukha. Hindi ba't katawa-tawa ito? Kung may magtanong sa kanila ng mahahalagang tanong para sagutin nila, nalilito sila at hindi makapagsalita na mukhang labis na nahihiya. Maraming gayong huwad na leader. Ang mga pangunahing pagpapamalas nila ay mahinang kakayahan at kawalan ng espiritual na pangunawa. Sila ay mga taong magulo ang isip. Ano ang ibig sabihin ng kawalan ng espiritual na pangunawa? Pagdating sa mga espiritual na usapin at mga usaping may kinalaman sa katotohanan, parang sinusubukan nilang magsalin ng sinaunang Griego. Wala silang anumang nauunawaan dito. Kahit na ganoon, nagpapanggap pa rin sila. Sinasabi nila, espiritual ako. Matagal na akong nananampalataya sa Diyos.
Marami akong nauunawaang katotohanan. Kayo ay mga bagong mananampalataya kasi simula pa lang ninyong manampalataya sa Diyos at hindi ninyo nauunawaan ang katotohanan. Hindi kayo maaasahan. Palagi nilang iniisip na matagal na silang nananampalataya sa Diyos at nakakaunawa sa katotohanan. Ang gayong mga tao ay parehong kamuhi-muhi at katawa-tawa. Dito na nagtatapos ang pagbabahagi tungkol sa mga pagpapamalas ng gayong mga huwad na leader. Ikatlo, pagkilos bilang proteksyon ng mga antikristo. May isa pang uri ng huwad na leader na mas kamuhi-muhi pa. Bukod sa nabibigo silang ilantad ang mga antikristo, kumikilos din sila bilang proteksyon ng mga antikristo, ginagamit ang dahilan ng mapagmahal na pagtulong bilang palusot para pagbigyan ang masasamang gawa ng mga antikristo na nakakagulo sa gawain ng iglesia. Kahit gaano karaming panlilinlang ang ikinakalat ng mga antikristo para ilihis ang mga tao, bukod sa hindi pinapabulaanan o inilalantad ng mga huwad na leader ang mga ito, nagbibigay rin sila ng mga pagkakataon para ang mga antikristo ay malayang makapagpahayag ng mga pananaw nila at makapagsalita. Anumang uri ng mga panggugulo, panlilihis, o pamiminsala ang pinagdurusahan ng hinirang na mga tao ng Diyos, nananatili silang walang pakialam. Kahit kapag tinutukoy ng ilang tao, mga antikristo ang mga individual na ito. Sila ang dapat na limitahan ng sambahayan ng Diyos. Hindi sila dapat iangat o linangin at tiyak na hindi sila dapat protektahan. Sapat na ang pinsalang idinulot nila sa mga kapatid. Panahon na para harapin sila at lubos na ilantad at pangasiwaan sila. Kumikilos ang mga huwad na leader para ipagtanggol ang mga antikristo. Isinasaalang-alang ang mga salik gaya ng edad ng mga antikristo, bilang ng taon ng pananampalataya sa Diyos at mga dating kontribusyon. Gumagamit sila ng iba't ibang palusot para ipagtanggol at protektahan ang mga antikristo. Kapag dumarating ang mga nakakataas na leader para siyasatin ang gawain o pangasiwaan ang mga antikristo, pinipigilan ng mga huwad na leader ang mga kapatid na iulat sa mga nakakataas ang masasamang gawa ng mga antikristo. Gumagawa pa sila ng mga paraan para harangan ang iglesia para hindi malaman ng mga nakakataas na leader ang panggugulo ng mga antikristo sa iglesia. At hinahadlangan din nila ang mga kapatid na may pagkilatis na ilantad ang mga antikristo. Anuman ang mga palusot na ginagamit ng mga huwad na leader o anuman ang mga layo nila sa pagpoprotekta sa mga antikristo, sa paggawa niyon, sa huli ay pinoprotektahan nila ang mga interes ng mga antikristo habang ipinagkakanulo ang mga interes ng iglesia at ng hinirang na mga tao ng Diyos. Gumagamit sila ng iba't ibang palusot para protektahan ang mga antikristo, tulad ng nananampalataya rin sa Diyos ang mga antikristo at may karapatan silang magsalita sa sambahayan ng Diyos. At gumawa sila ng mga mapanganib na tungkulin noon. Dapat isaalang-alang ng sambahayan ng Diyos ang mga dati nilang kontribusyon. Pinipigilan nila ang mga kapatid na kilatisin ang mga antikristo at hindi nila pinapahintulutang malaman ng mga nakatataas na leader ang iba't ibang masamang gawa ng mga antikristo. Kasabay nito, hindi nila mismo inilalantad at tiyak na hindi nila pinupungusan ang mga antikristo.
Ang mga antikristong ito ay maaaring mga kapamilya nila, malalapit na kaibigan, o ang mas posible, mga taong iniidolo nila at nahihirapan silang pakawalan. Anuman ang sitwasyon, hanggat alam nilang mga antikristo ang mga taong ito at ipinagtatanggol pa rin nila ang masasamang gawa ng mga ito, sinasabihan ang iba na tratuhin ang mga ito ng may pagmamahal at gumagamit pa ng iba't ibang paraan para bigyan ang mga antikristo ng mga oportunidad na magpakalat ng mga panlilinlang para ilihis at guluhin ang hinirang na mga tao ng Diyos. Ipinapakita ng mga pagpapamalas na ito na nagsisilbi silang proteksyon ng mga antikristo. Ang ilang huwad na leader ay maaaring nakagawa ng ilang tunay na gawain sa ibang aspekto. Pero pagdating sa pakikitungo sa mga antikristo, hindi nila pinapangasiwaan ang mga ito ayon sa mga hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Higit pa rito, hindi nila tinutupad ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa ng ayon sa hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Hindi nila pinipigilan ang mga antikristo na magpakalat ng mga kuro-kuro, negatibong damdamin, maling paniniwala at panlilinlang para ilihis ang mga tao sa iglesia hanggat maaari. Sa halip, madalas nilang itinataguyod ang mga mapanlinlang na doktrinang sinasabi ng mga antikristo. Gayon din, ang mga pahayag at komento ng mga ito na batay sa kaalaman o pilosopiya ni Satanas bilang mga positibong bagay. Lahat ng ito ay mga pagpapamalas ng pagkilos nila bilang proteksyon ng mga antikristo. Siyempre, may mga huwad na leader ding hindi pinapangasiwaan ang mga antikristo dahil pinapahalagahan nila ang impluwensya ng mga ito sa lipunan. Sinasabi nila, ang karamihan ng kapatid ay mula sa mabababang antas ng lipunan at walang impluwensya. Bagamat ang taong ito ay isang antikristong may masamang pagkatao, may kapangyarihan at impluwensya siya sa mundo at may kakayahan siya. Kapag nahaharap sa panganib ang mga kapatid o ang iglesia, hindi ba't kailangan natin ang isang makapangyarihang tao para kumilos at protektahan tayo? Kaya, magbulag-bulagan tayo sa mga maling ginagawa niya at huwag na itong masyadong seryosohin. Ang mga huwad na leader ay handang kumilos bilang proteksyon ng mga antikristo para ang mga antikristo ay tumindig para sa kanila at suportahan sila. Nasisikmura ito ng mga huwad na leader. May ilang huwad na leader ding may maling pananaw. Sinasabi nila, ang ilang antikristo ay may katayuan at impluwensya sa lipunan. May katanyagan sila. May dalawang gayong individual sa iglesia natin. Bagamat mga antikristo sila, kung papaalisin natin sila, iisipin ng mga tao na wala nang mahusay na tao sa iglesia natin at hahamakin tayo ng mga nasa komunidad ng relihiyon. Kailangan natin silang panatilihin para magmukha tayong mahusay. Sa makatwid, ang dalawang taong ito ay kayamanan ng iglesia natin. Walang pwedeng kumilatis o magpaalis sa kanila. Dapat silang protektahan. Anong klaseng lohika ito? Itinuturing nilang mga taong may talento ang mga antikristo, kaya pinoprotektahan nila ang mga ito. Hindi ba't walang hiya ang ganitong mga huwad na leader? Ano man ang sitwasyon, hanggat pinapayagan ng mga leader at manggagawa ang mga antikristo na gawin ang anumang gusto ng mga ito sa iglesia at guluhin ang gawain ng iglesia, sila ay mga huwad na leader at manggagawa.
Gaano man nagpapakalat ng mga panlilinlang ang mga antikristo at masasamang tao, gaano man karaming tao ang nalilihis, gaano man nila binabatikos at ibinubukod ang mga positibong personalidad, at gaano man karami sa hinirang na mga tao ng Diyos ang pinipinsala nila, binabaliwala ito ng mga huwad na leader at nagpapanggap ang mga ito na walang alam. Hanggat napapanatili nila ang sarili nila, ayos na iyon sa kanila. Ang mga ito ang mga pangunahing pagpapamalas ng mga huwad na leader. Ano man ang sinasabi o ginagawa ng mga antikristo, hindi sila inilalantad, hinihimay o nililimitahan ng mga huwad na leader para makilatis at tanggihan sila ng mga kapatid. Sa halip, tinatrato ng mga huwad na leader ang mga antikristo na parang alaga nila. Pinaglilingkuran at pinoprotektahan ang mga ito na parang mga dignitaryo. Hinahayaan ang gusto ng mga ito at lumilikha sila ng iba't ibang oportunidad para makakilos ang mga ito. Kaninong mga interes ang naisasakripisyo habang hinahayaan nilang matamasa ng lubos ng mga antikristo ang kalayaan ng mga ito? Ang mga interes ng hinirang na mga tao ng Diyos. Bukod sa nabibigo ang mga huwad na leader na protektahan ang hinirang na mga tao ng Diyos, tinutulutan din nila ang mga antikristo na mamuno sa iglesia. Pinagkakayod kalabaw ang mga kapatid sa paglilingkod sa mga antikristo na parang mga alipin, pinasusunod sa mga utos ng mga antikristo. Ipinatatanggap ang mga mapanlinlang na komento at kaisipan at pananaw ng mga ito. Ipinatatanggap ang pagkontrol ng mga ito at maging ang lubhang pamiminsala ng mga ito at iba pa. Ito ang gawaing ginagawa ng mga huwad na leader. Pinipigilan ba nila hanggat maaari ang lubhang pamiminsala ng mga antikristo sa hinirang na mga tao ng Diyos? Natupad ba nila ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa? Nagawa ba nila ang gawain ng pagprotekta sa hinirang na mga tao ng Diyos? Hindi. Sa madaling salita, anuman ang dahilan, ang sino mang leader na hinahayaan ang mga antikristo na gawin ang anumang gusto ng mga ito nang hindi gumagawa ng anumang gawain ay isang huwad na leader. Bakit sinasabi kong mga huwad na leader sila? Dahil kapag nililihis at kinokontrol ng mga antikristo ang hinirang na mga tao ng Diyos, hinahayaan nila ang mga kapatid na magdusa ng iba't ibang pamiminsala mula sa mga antikristo. Binibigo ang atas na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Ipinagkatiwala sa iyo ng sambahayan ng Diyos ang mga tupa ng Diyos, ang hinirang na mga tao ng Diyos, at hindi mo tinupad ang responsibilidad mo. Hindi ka karapat-dapat na magpasa ng atas ng Diyos. Ano man ang dahilan o katwiran mo, kung sa panahon ng pamumuno bilang leader ay kumilos ka bilang proteksyon ng mga antikristo na nagdulot ng labis na pagdurusa ng mga kapatid sa panggugulo, panlilihis, kontrol, at lubhang pamiminsala ng mga antikristo, isa kang makasalanan sa lahat ng panahon. Ang dahilan dito ay hindi dahil hindi mo kayang makilatis ang mga antikristo o maunawaan ng malinaw ang diwa nila. Malinaw na alam mo sa puso mo na ang mga antikristo ay mga satanas at mga dyablo. Pero hindi mo hinahayaan ang hinirang na mga tao ng Diyos na ilantad at kilatisin sila. Sa halip, hinahayaan mo ang mga kapatid na makinig, tumanggap, at sumunod sa mga antikristo.
Ganap itong salungat sa katotohanan. Hindi ba't dahil dito ay nagiging makasalanan ka sa lahat ng panahon? Bukod sa nabigo kang protektahan ang mga sinserong gumagawa ng kanilang mga tungkulin at naghahangad sa katotohanan, inangat mo rin ang mga antikristo sa mga posisyon ng mga leader at manggagawa. Itinuturing silang parang mga alaga at pinapasunod sa mga utos nila ang mga kapatid. Ipinagkatiwala ng sambahayan ng Diyos ang hinirang ng mga tao ng Diyos sa iyo, hindi para gawing mga alipin ng mga antikristo o mga alipin mo, kundi para akayin mo ang hinirang ng mga tao ng Diyos na labanan si Satanas at ang mga antikristo, at kilatisin at tanggihan ang mga antikristo, at bigyang kakayahan ang hinirang ng mga tao ng Diyos na magkaroon ng normal na buhay iglesia, gawin ang mga tungkulin nila ng normal, pumasok sa katotohanang realidad, at magpasakop at magpatotoo sa Diyos sa ilalim ng paggabay ng Diyos. Kung hindi mo man lang matupad ang responsibilidad na ito, karapat-dapat ka bang tawaging tao? At gayunpaman, gusto mo pa ring protektahan ang mga antikristo. Ang mga antikristo ba ang mga ninuno o idolo mo? Kahit nakadugo mo sila, dapat mong sundin ang mga katotohanang prinsipyo at unahin ang katarungan bago ang pamilya. Dapat maramdaman mong obligado kang tuparin ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Ilantad, kilatisin at tanggihan ang mga antikristo at gawin ang lahat ng makakaya mo para protektahan ang mga kapatid, para maiwasang mapinsala sila ng mga antikristo hanggat maaari. Ito ay tapat na paggawa sa tungkulin mo at pagkumpleto sa atas ng Diyos. Sa paggawa lang nito ka maaaring tawaging isang leader o manggagawa na pasok sa pamantayan. Kung mabibigo kang tuparin ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa, at kusa kang kumikilos bilang proteksyon ng mga antikristo, ano ka pa nga ba kundi isang makasalanan sa lahat ng panahon? Dito nagtatapos ang pagbabahaginan tungkol sa mga huwad na leader na kumikilos bilang proteksyon ng mga antikristo. Malinaw na ang pagtukoy sa gayong mga tao bilang kahanay ng mga huwad na leader ay hindi talaga di makatarungan. Isa ito sa mga pagpapamalas ng mga tunay na huwad na leader.